Aling Vanji, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit alam na nito ang kanyang pangalan. Magandang gabi naman sa'yo. May kailangan ka ba? Dinig niyang nautali siya. Siguro. Natatandaan mo ko kanina sa resto. Isa sa mga customer niyo. Ako nga pala si Corso. Dagling iniabot nito ang kamay sa kanya. Wala namang masamang intensyon ng lalaki kaya tinanggap niya yun. Nakipagkamay siya. Bagaman naramdamang kuryenteng gumapa mula sa kamay nito, hindi na lamang binigyan ng pansin. Simula ding bumayo ang kaba sa kanyang dibdib. Kalaunan, inanyayahan niyang umupo ang lalaki. Bakit mo nga pala naisipan mangupahan sa ganitong lugar? May malaking apartment dyan. Pansin kong mayaman ka naman. Curious niyang tanong. Wala lang, para kasing tahimik dito. Inilibot pa ng lalaki ang paningin sa maliit nilang kwarto. Bago pinagsalit-salita ng mga mata nito sa kanilang magina. Tsaka nilang naisipang ipakilala ang tila nahihiya pang anak niya kaya nakasiksik ito sa kanya. Si Elio nga pala ang anak ko. Pagpapakilala niya rito. Ilang taon na siya? Tanong nito kay Elio mismo nakatingin. Siyam na, kaso grade 3 pa lang. Nahinto kasi ng 1 taon. Naku, pasensya ka na ang daldal ko. Natutop bigla ni Jenny ang kaning labi. Edad lang naman ang tinanong nito. Naging seryoso bigla ang lalaki na patingin sa gawin ng kanyang anak. Matama nito iyong pinag-aralan. Mahiyain ang anak niya at hindi marunong makisalamuha. Kaya napasiksik ito sa kanya. Elio, huwag ka matakot sa akin ha. Mabait ako. Pwede mo kong tabaging tito. Bukas gusto mo ipasyal kita? Approachable ang pagkakasabi ni Corso para hindi ito matakot sa kanya. Lalong lumakas ang kanyang pakiramdam na anak na ito matapos sabihin ni Leia or Jenny na 9 na taon na si Elio. Hindi siya maaaring magkamali. Kailangan niyang magkaroon ng bagay mula kay Elio para sa DNA. Pero hindi niya pwede madaliin. Ayaw niyang matakot ang magina sa kanya. Maaring may amnesia ang kanyang asawa, kaya hindi siya nito maalala. Ayoko po kapag hindi kasama si Mama. Tugon ni Elio na umiling at gusto magtago sa likod ng ina. Pasensya ka na, Corso. Hindi lang talaga siya sanay sa ibang tao. Muli ay humingi ng paumanhin si Jenny. Tumango ang lalaki, tumitig sa asawa. Naroon ang pagdanais na ito ay yakapin. 10 taon siyang nahuli rito at masayang-masaya siya na yung buhay ang asawa. Nahawakan at nakikita at patutunayan niyang ito ang kanyang asawa. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? React ni Henry nang sabihin ni Corso na hindi niya napakakasala ng nobya dahil kay Jenny na dating asawa. 2 araw na ang nakalipas at naging panauhin siya nito sa kondo. Nakita ko na ang asawa ko, buddy. Siguro maiintindihan ni Kara yun. Lumagok siya ng alak na nasa shot glass. Teka lang ha? Sinasabi mo bang si Leia ay si Jenny? Paano? Wala pang DNA results namin ni Elio. Pero yung lukso ng dugo ko sa tuwing makikita ko siya ay nandun. Tugon niya. Nagawa na kasi ng paraan ng tukol sa DNA test nila ni Elio. Iyon ang rason kung bakit nakipag-close siya sa bata para makakuha ng isang bagay na pwedeng gamitin at nagtagumpay nga siya. Na yun ay araw na lang ang kanyang bibilangin, malalaman niyang anak niya ito o hindi. Hindi ako kumbinsido. Iiling-giling si Henry na tila naawa kay Kara. Sa ngayon hindi ka pa maniniwala sa akin, pero kung susuriin, tugma lahat ng araw na naghiwalay kami ni Jenny. Badi asawa ko si Leia. Malakas ang kutob ko, patutunayan ko sa iyo yan. Maaaring nakaligtas siya sa plane crash at nawala ng memorya. Buntis siya nang umalis patungong Cebu. Yun ang aking hinala. Giit ni Corso sa kaibigan. Saglit itong nag-isip bago tumingin sa kanya. Pero malaking problema. Ikakasal na kay ni Kara. Mahal ka niya. Umaasa siya ng happy ending sa inyong dalawa. Siya man ay natigilan sa sinabi ni Henry. Kaya nga hindi pa niya masabi kay Kara ang tungkol dito. Hindi niya alam kung paano. Mahal siya ni Kara at masasaktan ito. Ang akala niya, handa na talaga siyang magmahal ng iba pero ngayong nakita niya na si Jenny, tsaka lang niya napagtanto na mahal niya pa ang dating asawa. Sasabihin ko kay Kara ang tungkol sa magina ko. Ahanap lang ako ng tamang tiyempo. Kapag napatunayan kong si Leia at Jenny ay iisa lamang. Napabuntong hininga si Henry at nangalumbaba,
Mas problemado pa ito sa kanya. Halos buong isang araw niya na itong pinag-isipan. Maya-maya, nagkatinginan sila nang tumunog ang kanyang cellphone. Naku, ayan na si Kara. Tiyak, hinahanap ka na. Tumayo ito sa pagkakaupo niya. Mag-usap muna kayo. Sa kusina lang ako. Magluluto ng pulutan. Pagko ay tumalikod. Ilang segundo niyang tinitigan ng screen bago ito sinagot. Babe, kanina pa ako sa bahay mo. Malungkot ang bunad ng boses nito. Nararamdaman siguro ni Kara na umiiwas siya rito. I'm sorry, nagkaayaan kasi kami ni Henry mag-shot. Bumantong hininga ito. Ano bang nangyayari, Corso? May usapan tayong titingin ng wedding ring ngayon, pero nakalimutan mo na. Naiiyak ang boses ni Kara sa kabilang linya. Totoong nawala sa isip niya ang tungkol sa kasal nila. Or mas tamang sabihin na hindi niya na gusto magpakasal. Siguro kailangan niya nang kausapin si Kara tungkol kay Jenny. Uuwi ako dyan. Hintayin mo ko, okay? Hindi niya na inintay pa ang sagot nito at pinatay ang linya. Ngayon pa lang ay dapat niya nang kausapin si Kara. Alam niyang masasaktan ito, pero may pamilya na siya. Nagpaalam kaagad siya kay Henry, tsaka umalis na. Sa bahay ay masaya siyang sinalubong ni Kara at ramdam niyang namiss siya nito. Nakadama siya ng awa sa nobya dahil masasaktan niya ito. Pero mas masakit para sa babae kung patatagalin niya pang sabihin ang tungkol sa kanyang mag-ina. Thank you at dumating ka. Akala ko talaga, uwi akong hindi kita makita. I love you, Corso. Pinigilan niya ang kamay nito humaplos sa pisngi niya at inalalayan nito umupo. Kara, may sasabihin sana ako sa'yo. Natigilan mo na ang babae pagkakita sa seryoso mukha niya at tumangwa ito sa kanya. Siya naman ay tinatensya ang magiging reaksyon nito. Tila dama na ni Kara na hindi tugma sa kagustuhan ng dalaga ang kanyang sasabihin. Nakita ko na si Jenny. Panimula niya. Nakita ko na ang mag-ina ko. Dagdag pa ni Corso. Umawang ang labi ng nobya at tumitig sa kanya. Nabasa kagad ni Corso ang sabay na reaksyon sa mga mata nito. Pagkagulat at pagkalungkot na masasaluha ang mga mata niyon. Alam ni Kara ang tungkol sa mapait niyang nakaraan, katulad kung paano niya alam ang masakit din itong nakaraan. Kaya ngayong naibalik na sa kanya ang asawa. Magiging doble ang sakit na naramdaman nito noon, lalo at ikakasal na sila. Napatayo ito sa kinauupuan at hindi niya inaasahang luluhod sa kanyang harapan. Corso, wag mo ko iiwan. Gagawin ko lahat. Hindi kita pagbabawalan mo kasama ang pamilya mo. Pero bigyan mo ko ng kahit na kaunting oras. Hindi ko kaya mawala ka. Mahal na mahal kita. At sunod noon, umahagulbul itong yumakap sa kanya. Napabuntong hininga siya at hindi alam kung paano ito aaluin. Marahan ang kinabig si Kara at tinaplos sa likuran. Hindi pwedeng madaliin ang paghihiwalay nila. Ang mahalaga sa kanya, sabi niya na ang tungkol sa kanyang mag-ina. Matagal sila sa ganung ayos. Hinayaan niya itong umiyak hanggang sa tumigil. Kahit ano pang gawin ni Kara, hindi na nito mababago ang lahat. Sa gabing yun, hindi niya mapilit na umuwi ang babae. Kaya hinayaan niya na muna ito matulog sa kanyang unit. Siya naman ay umuwi sa kanyang apartment. Nag-iwan na lang siya ng sulat para kapag nagising, alam ng babaeng nasa opisina na siya. Gusto niya maunawaan siya nito. Ang kaso hindi ganun kadali yun. 10:00 ng gabi, pumarada ang sasakyan niya sa tapat ng bagong apartment. Pagbaba pa lang ng sasakyan, tanaw niya si Jenny na nagsasampay ng mga nilabahan. Matagal siyang natitigilan habang nakatitig sa basang suot ng dating asawa. Dama niya ang pananabik dito. Corso, nagulat pa ito pagkakita sa kanya. Namilog ang mga mata. Gabi na, hindi ba pwedeng bukas na yan? Worried niyang Saad na lumapit dito. Maghapon itong nagtatrabaho, kaya ang gusto niya, nagpapahinga ito pagdating sa bahay. Kailangan kasi, yung iba nito uniform ni Elio. Yumuko dito upang kumuha ng i-hanger na damit. Nakalimutan siguro nitong walang suit na panilalim, kaya hindi na masinasadya. Nasilip niya ang bokana ng hinaharap ni Jenny na yumuko upang kunin sa timba ang sampayin. Dahil dito, nakita niya ang nunal na palatandaan niya sa asawa. Hindi siya nagkakamali. Asawa niya nga ang nasa harapan niya.
Naginit bigla ang kanyang buong pakiramdam at hindi mapigilan ang sariling yakapin ito at seli ng halik sa labi na ikinagulat ni Jenny. Kurso! Sa gulat ni Jenny, napahawak siya sa matigas na braso ng lalaki na nakapalupot sa kanya. Halos magtanda buhul-buhul ang kanyang hininga nang buhatin siya nito papasok sa kanilang silid at tila kyune. Dinig niya na lang ang paglagitik ng siradora at isinandal siya sa pinto ng lalaki. Jenny, ikaw ang asawa ko. Ikaw ang nawawala ko asawa. Humihingal ang lalaki habang ikinukulong ang magkabilang pisngi niya sa palad nito. Titig na titig ito sa kanya habang siya nagugulumihina na. Habang nagkukumahog siyang makawala sa yakap ng lalaki, ay napapailing siya. Nagiinit ang buong katawan niya na nakadikit sa lalaki at nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Hindi ikaw ang asawa ko, si Gary. Sinusiya ng halikpito ang labi niya, kaya nalunok niya ang ano pa mang sasabihin. Kurso, bitiwan mo ko, hindi mo alam ang ginagawa mo. Inilagay niya ang dalawang kamay sa pagitan nila at itinulak ito sa matigas na dibdib, pero tila bakal ang katawan ng lalaki at hindi niya matinag. Tinanggal nito ang dalawang kamay niya at ngayon ay nasa magkabilang tagiliran niya na at parehong pigil ng kamay ng lalaki. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Subalit dalandali siya sa matamis na halik nito. Nangihina siya at nawawala sa wisyo. Para na siyang lentang gulay nang ihiga ni Kurso sa sahig. Hindi niya nakontrolado ang takbo ng kanyang isipan. Parang may isang gonitang gumuguhit sa kanyang memorya sa ganitong eksena. Kaya kapang isang lalaki, kahalikan at tinaangkin siya. Ganitong-ganito ang masarap na pakiramdam na pamilyar sa kanya. Wari ba mahal niya ang lalaking ito at hindi niya matatanggihan ang pananabik na nararamdaman sa kanya? Jane, I love you. Sobrang na-miss kita. Bumubulong ang lalaki habang bumababa ang mga halik sa kanya. Tuluyan na siyang nakalimot at nagpatianod sa init na nararamdaman niya. Hinayaan niya ang lalaki. Matapos sa mainit na sandali, matagal siyang tinititigan ni Kurso. Kinintala ng mainit na halik sa labi. Nasa sahig sila pareho ni Kurso at nakabalot ng kumot ang mga katawan. Tulala siyang nakatitig sa lalaki. Ang laki nga ng hawig nito kay Elio na hindi lamang napansin, pero sabi ni Gary, heto ang larawan nating dalawa nung magkasintahan pa lang tayo. Agaw atensyon sa kanya ni Kurso mula sa cellphone ng larawan nilang dalawa. Nahapatanga siya. Kamukhang kamukha nga niya ang babaeng kasama nito, pati ang mga ngiti nila ng babae ay iisa. At eto naman ang kustal natin. Nanatili sa screen ng cellphone nito ang kanyang titig. Hindi siya makapaniwala. Nagiinit ang kanyang mga mata. Kung ganun, nagsinungaling si Gary sa kanya. Kaya pala wala siyang nararamdaman para sa lalaki. Ni kapag hinahawakan siya nito, naningilag siya. Hindi nga naramdaman yung kaba sa kanyang dibdib sa tuwing makakaharap ito. Tulad ng naramdaman niya sa unang pagkikita nila ni Kurso. Iwala itong maipakita sa kanyang palatandaan na ikinisal sila. Marami itong alibay at inililigaw ang kanilang topic. 9 na taon siya nitong pinaikot. Pero hindi kita maalala. Iiling-iling siyang naluluha. Natatakot siya na baka kasinungalingan na naman ang lahat ng iyon. Dahil may amnesia ka, Jenny. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita maalala mo ko. Babalikan natin ang lahat ng lugar kung saan tayo madalas magpunta. Basta magtiwala ka lang sa akin, mahal kita, okay? Inaplos ng lalaki ang pisngi niya at muli siyang hinalikan sa labi. Alik na mas lumalim na nagpainit na naman sa kanyang pakiramdam dahil kasabay nun ay gumapang na ang kamay ng asawa. Masuyo ang bawat ginagawa nito sa kanya. Sa muli ay inangkin siya ng lalaki sa pangalawang pagkakataon. Umaga na kinabukasan na magising si Jenny. Wala na siya sa sahig kundi nasa papag. Bihis na rin siya na alam niyang si Kerso ang gumawa. Sa may sala ay may malalakas na tawanan ni Elio at Kerso naririnig niya. Madali ring nakuha ng lalaki ang loob ng anak niya. Kasing bilis na nakuha ni Kerso ang kanyang loob. Bagaman wala siyang maalala, matibay naman ang ebidensya ni Kerso na sila nga ay mag-asawa. Tama, may napaginipan siya noon isang gabi na may lalaki na kaluhod sa kanyang harapan. Tanda niya nag-propose ito sa kanya ng kasal. Pero si Elio iyon dahil kahawig ito ni Kerso. Maaaring isa iyong pahiwatig. Habang pilit inaalala ang nakaraang iyon,
Gumuhit ang matinding kirot sa kanyang ulo. Kirot na halos hindi niya makayanan at impit siyang napasigaw. Tila may mapuputol na ugat sa kaloob-looban ng kanyang utak. Nanginginig ang mga kamay na pilit hinahagilap ang gilid ng kama. "Kurso, tulong!" Sigaw ni Jenny. Sa sobrang sakit ng ulo niya na para mabibiyak yun, samut-saring mga pangyayari ang sabay-sabay na umiiksena sa kanyang gunita. Naroon ang eksenang ikinakasal sila ni Kurso. Nandoon din ang eksenang nasa loob siya ng nagkakagulong mga tao sa loob ng eroplano. Malabo ang mga pangyayari, pero kita niya lahat kung paanong takot na takot siyang nakahalokip-kip sa sulok. Dahil dito, lalong kumirot ang kanyang ulo. Mas sumidhi pa nga ang sakit. "Jenny, anong nangyayari?" Pinaluhong siya ni Kurso nang makita ang kanyang itsura. "Kurso, ang sakit." Impik niyang usal, hawak ang magkabilang sentido at namimilipit na sa sakit. Hindi niya nang halos mapigil ang pagluha. Naramdaman niyang bigla na lang siyang binuhat ni Kurso at inilabas ng bahay. Kasunod na pumapalahaw ang anak niya. Pagkatapos noon, wala na siyang natandaan pa. Katapusan na ba niya? Sa ospital lagising si Jenny na agad na pabalikos ng bangon. Marahan ang kinapa ang kanyang sarili. Dama niya ang pagbulong ng kanyang mga luha habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid ng hospital. Buhay siya. Nakaligtas siya mula sa malagim na trahedya sa pagbagsak ng sinasakyang eroplano. Alala nang may mga kasama siyang naglakas loob na tumalon dahil may parachute naman, pero sa kagubatan siya bumagsak at wala na siyang maalala pagkatapos noon. "Mama, gising ka na po? Wala na po ba masakit sa'yo?" Napalingon si Jenny sa batang bigla nalang nagsalita sa loob ng kanyang silid at palapit sa kanya. Bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. "Mama?" Tinawag siya nito mama. Napapatingin si Jenny sa bata. Nahahawig ito sa kanyang asawa. "Thanks God, gising ka na, Jenny." Mula sa pinto ang boses at nasorpresa siya pagkakita sa lalaki. Hindi siya makapagsalita ng pareho siyang yakapin ng bata at ng asawa. "Kurso?" Napaiyak na siya sa sobrang saya sa hindi inaasahang tagpo para sa kanila ni Kurso. Nung time na yun, hindi niya nainisip na mabibigyan pa siya ng pangalawang buhay para makasama ang asawa. Akala niya ay katapusan na niya, pero heto't yakap siya nito. Matapos ang matagal nilang yakapan, hinaplos niya ang pisngi ng asawa. "Kurso, akala ko hindi na ako makakaligtas. Paano mo nalamang nasa hospital ako?" Umiiyak niyang pag-uusisa. Matagal itong napatingin sa kanya. "Naaalala mo na ako, Jenny?" Ngumiti ito at muli siyang niyakap. "Yes," hiyaw pa ng kanyang asawa. "Mama?" Nagtataka naman ang batang nakatanga sa kanila ni Kurso. Kung ganun, nagkaanak sila noong mga panahong wala siya maalala. Hindi naman may kakaila dahil nakakawig ito kay Kurso. "Anak?" Katulad ng asawa'y niyakap niya rin ito. Hindi niya na maalala kung anong nangyari matapos ang trahedya. Pero ramdam niya sa sarili na anak niya ang bata. Ikinuwento naman ni Kurso sa kanya kung paano sila muling nagkita matapos ang isang dekada. Ganun katagal at tila ba napakaraming nangyari sa kanya na hindi niya na mababalikan pa sa kanyang alaala dahil ito naman ang kanyang nakalimutan. Subalit iisa ang kanyang ipinagpapasalamat, buko na ang kanyang pamilya. Ngayong nagbalik na ang memorya ni Jenny, naisip naman ni Kurso na tuluyang hiwalayan si Kara. Ayaw niya nang malaman pa ni Jenny ang tungkol sa kanila ng babae. Kailangan na ito makausap ng seryosohan. "Dito kayo nakatira ng anak ko." Si Kurso iyon nang marating nila ang isang apartment na tinitirhan ng kanyang mag-ina. Pero hindi na siya papayag na hindi sila magkakasama sa isang bubong. Kapag tuluyan silang nagkahiwalay ni Kara, isasama niya na ang kanyang mag-ina. Inilibot ni Jenny ang kanyang paningin sa maliit na silid. Tila nakadama siya ng habag para sa anak dahil naranasan ito ang kahirapan. Ipinaliwanag sa kanya ng asawa na hindi ito sumuko sa paghahanap sa kanya hanggang sa inabot ng ilang taon, hanggang isang araw. Nakita siya sa isang resto at sinundan siya nito. Malakas ang kutob nito na siya ang nawawalang asawa at hindi nga nagkamali ang lalaki dahil may palitandaan ito sa kanya. Ang kanyang dibdib na tanging sila lang dalawang nakakaalam.
Sa maghapon ay magdamag sila magkasama. Wala silang ginawa ni Curso kundi pag-usapan ng ilang taong pagkakahibalay. Siya nga raw si Leia at ang nakapulot sa kanya ay nagngangalang Gary na nagpakilala asawa niya. Yun ang pagkakaalam ni Curso tungkol sa kanyang pinagmulan. Ipiniliwanag din sa kanya ng kanilang anak na tinakasan nilang lalaki dahil sa kalupitan nito. Mabuti nga't hindi na sila nasundan ng lalaki. Marahil may iba na itong kinakasama. Alis ka na, Leia. Malulungkot kami. Isa-isa siyang niyakap ng kanyang mga kasamahan sa trabaho nang magpaalam na siya sa mga ito. Ayon sa kagustuhan ni Curso, dahil hindi niya na kailangan pa magtrabaho, kundi asikasuhin na lang ang kanilang anak. Magkikita pa rin naman tayo, pwede niyo kong tawagan. Sabi niya sa mga kasamahan sa kanyang trabaho na halatang malapit sa kanya. Sinabi mo yan ha, dadalawin ka rin namin. Sabi ng nagngangalang Beth, walang problema. Nag-iwan pa siya ng contact number sa mga ito at tuluyan nung nagpaalam dahil naghihintay sa kanyang asawa at anak sa loob ng kotse. Ngayon kasi sila lilipat ng bahay sa mas malaking apartment kasi nga maliit ang kanilang tinutuluyan. Habang papalayo siya, sabay-sabay kumakaway ang mga ito hanggang sa makasakay siya na nakaparada ang kotse ng asawa. Mama, saan po tayo pupunta? Katabi niya ang anak ngayon habang nagbabiyahe. Wala pa itong ganong naunawaan sa mga nangyayari. Hindi pa nila naipapaliwanag ni Curso sa bata na ito ang totoong ama at hindi ang nagpakilalang Gary sa kanila. Tsaka na nila yun ipapaliwanag kay Elio kapag okay na ang lahat. Curso, bakit dito? Diba may bahay naman tayo? Nagtatakang tanong ni Jenny. Inilibot niya ang mga mata sa malawak na espasyo ng bahay. Malayo-malayo sa masikip na apartment na kanilang pinagmulan. Eto na ngayon ang bago nilang tirahan. Hindi naman malaman ni Curso kung paano ipaliliwanag sa asawa ang tungkol kay Kara. Baka hindi nito maintindihan. Basta nagdahilan na lang siya na iparenovate ang bahay nila at hindi pa natatapos. Bukas, kailangan niya na makausap si Kara para tuluyan na silang maghiwalay. Naintindihan naman ni Jenny ang paliwanag ni Curso. Wala pa ring masasaya sa kanya ngayong magkasama na ulit sila. Matapos magayos, nagluto sila ng hapunan. Tatawagin na sana niya ang asawa sa kwarto nang marinig ito may kausap sa cellphone na agad namang ibinaba pagkakita sa kanya. Si Henry, nangangamusta. Simula kasi nang lumipat ako ng apartment, hindi na kami nakakapag-usap. Kasalukuyan na nito inilalagay sa bulsa ang cellphone. Ilapitan siya at tinila papasok ng silid nila. Kumusta na nga pala si Henry? Best friend dito ng asawa at best man sa kanilang kasal. Sa halip na sagutin ang tanong niya, sabik siyang sinigil lang nag-aalab na halik ng asawa. Halik na na-miss niya rin sa matagal na panahon, kaya nakalimutan niyang dapat maghahapunan na sila. Tahimik si Kara na nakaupo sa isang bench nang dumating si Curso sa pinag-usapan nilang lugar. Galing siya sa office nang tawagan ito para makipag-usap. Kara? Tawag niya sa babae. Balungkot siya nitong nilingon at mapait na humiti. Umupo siya sa katapat nitong bench at tinitigan ng babae. Nais nang iyon na ang huli nilang pagkikita kumaari. Curso, 1 linggo na tayong hindi nag-uusap. Nahalata kong iniiwasan mo ko. Pati tawag ko hindi mo sinasagot. Hindi ka na umuwi sa bahay mo. Anito sa basag na boses. Guilt ang naramdaman ni Curso sa pagkakataong yun. Marahan siyang lumapit sa babae. Kasama ko ang pamilya ko. Asawa at ang aking anak. Kara, alam ko mahirap sa iyo ang mabigo ng pangalawang pagkakataon. Pero hindi ko nais nasaktan ka. Sa sinabi ni Curso, naapatango si Kara. Kagat ang ibabang labi habang pilit pinipigilan ang mga luha. Nakita ng lalaki ang sakit na gumuhit sa mga matang yun. Curso, mahal kita. Nakausap ako sa'yo, di ba? Wag mo madaliin. Hindi ko pa kaya mawala ka. Alam kong mas matimbang sa'yo ang pamilya mo laban sa akin, pero nakikiusap ako sa'yo. Tuluyan itong umiyak at napayakap sa kanya. Ramdam niya ang paggalog ng balikat nito dahil sa pagiyak. Napabuntong hininga naman si Curso. Naging mabuting nobya sa kanya si Kyla sa loob ng 2 taon. Wala siyang naalalang ikinasama ng loob niya. Minahal na ito ng totoo, pero mas mahal niya talaga ang asawa.
At na yun na may anak sila, hindi niya ito pwedeng talikuran. Hinayaan na muna niyang umiyak ang babae sa kanyang balikat hanggang sa ito ay huminto. Siya na rin ang nagpahid ng luha nito. Alam niya na iintindihan siya ni Kara. Wala itong kasalanan sa kanya, kundi biktima sa nangyari, kaya hindi basta-basta maiwan ng babae. Nangakong sisiputin ito, oras na tinawagan siya at kung may kailangan sa kanya. Pero bilang kaibigan na lamang, inihati niya pa ito sa bahay bago sila naghiwalay. Hindi niya na pinaunlakay ng alok nitong dinner. Malungkot naman na naiwang mag-isa si Kara sa kanyang unit. Para madudurog ang puso niya sa matinding sakit na nararamdaman niya. Sa pangalawang pagkakataon nagmahal siya, ay nauwi sa kabiguan. Bakit? Tinungo niya ang kanyang silid at doon umiyak. Bakit kasi hindi maubos-ubos ang luha niya? Matapos makipag-usap ni Curso kay Kara, tumuloy ito kay Henry. Hindi na nagtaka pa ang kaibigan. Alam nito may pinagdadaanan siya ngayon. Hindi alam ni Jenny ang tungkol sa kanila ni Kara. At pakiramdam niya, nagtataksili siya sa kanyang asawa. Anong plano mo ngayon, buddy? Naglapag agad ng 2 inka ng kaibigan sa kanyang harapan. Dapat ko pa bang sabihin kay Jenny ang tungkol kay Kara? Naguguluhan niyang tanong. Sa palagay ko, oo. Hindi mo naman pwedeng sisihin si Kara. Dahil pareho niyong hindi alam na buhay pa ang asawa mo. Kailangan mo rin siyang kalimutan. Imagine mo yung dekadang hindi kayo nakita. Tsaka buddy, minahal ka talaga ni Kara. Nasasaktan siya rin sa nangyayari sa inyo. Nakikisimpat siyang umupo sa harapan niya si Henry, tsaka binuksan ang 2 inkan. Hindi nakapagsalita si Corso dahil may punto ang kaibigan. Kung wala nga lang itong kasintahan, baka sinabi niya ng si Kara na lang ang ligawan nito. Pero alam ni Corso kung gaano kamahal ni Henry ang nobya. Naawa ko kay Kara. Pero ngayon ko lang napagtanto na hindi ko talaga siya minahal. Sinikap pong kalimutan si Jenny. Pero hindi ko nagawa. Pala may dahilan na. Dahil boy pang asawa ko. Siguro naman maiintindihan niyo may Kara ka. Payabadi, payo ko lang sa'yo. Sabihin mo kay Jenny ang tungkol sa inyo ni Kara. Mabait si Jenny, alam ko maiintindihan ka niya. Sabay tapik nito sa kanyang balikat. Tumango siya at tinabot nito ang hawak na alak. Nakainom ka? Nagtataka naman si Jenny na sinalubong ang asawa pag-uwi nito. 9:00 na ng gabi at tulog na si Elio. Nag-aalala pa niya ito hinalalayan. May lasing bang nakapag-drive pa? Umisi ito at siya'y kinabig. May problema ka ba? Hindi maiwasang magtaka ni Jenny. Nararamdaman niya may inililihim sa kanya si Corso. Problema? Wala, love. Hinaplos nito ang pisngi niya at napumay ang mga matang siya'y tinitigan. Oo, problema. Itong huli napansin ko minsan tulala ka at may iniisip. Sabi pa ni Jenny, umisi na naman ito. Palibasa na kainom, hindi niya makakausap na maayos. Masaya lang ako dahil kasama na ulit kita. Plus ang anak natin. Huwag kang mag-isip ng masama, okay? Dinambihan siya nito ng halik sa labi. Kung wala, sige halika na para makakain na. Tulog na si Elio. Hinakbayan niya ito patungo sa kwarto nila para makapagbihis. Tsaka muling inalalayan patungo sa komedor. Ipinagain pa ito at sinabayang kumain. Hinintay niya talaga ito makawi. 3 araw ang lumipas. Makikita si Kara sa harapan ng apartment ni Curso. Bumunto hininga siya bago nag-doorbell. Alam niyang wala si Curso ngayon sa bahay na yun at nasa office. Kaya sinamantala niya ang pagkakataong puntahan ng asawa nito. Mahal niya si Curso at nauunawaan siya nito kung bakit niya gagawin ang bagay na ito. Nagulo lang naman ang isipan ng nobyo sa pagbabalik ng asawa at anak, pero siya ang mahal ng lalaki. Gusto nilang ipaglaban kung ano ang nararamdaman niya. Hay, sino sila? Nakangiting hinagod ng tingin ni Jenny ang magandang babae na napagbuksan sa tapat ng gate ng kanilang bahay. Alanganin ito nakatingin sa kanya hanggang sa titig na parang hindi makapaniwala. Simple at nakadres hanggang tuhod ang babae. Ako si Kara, pwede bang pumasok? May importante lang akong sasabihin sa'yo. Umiti siya at pinatuloy ito kahit na hindi kilala at walang ideya sa sasabihin ng babae. Hindi na lamang pinansin ng kaba na umatake agad sa kanyang dibdib. Matapos paupuin sa sofa ang panauhin, inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng kanilang sala. Bago kinuhang cellphone sa bag,
Umupo din siya sa tapat nito para mapag-usapan ng sadya sa kanya ng babae. Iisa lang ang sadya ko kaya ako nagpunta dito. Panimula ng babae sa mahinang boses. Siguro naman, hindi lingid sa'yo na matagal kang nawala. Hindi inaasahan ni Curso na buhay ka pa. Noong mga sandaling yun, ako ang nasa tabi niya. Hanggang sa matagumpay kanyang makalimutan, Jenny. Nagmamahalan kami ni Curso at malapit na kaming ikasal. Makikiusap lang sana ako sa'yo na kung maaari, ikaw na lang ang lumayo sa kanya. Dahil naawa siya sa inyong mag-ina. Nakikiusap ako sa'yo. Naiiyak na sad nito bago siya nilapitan at tinawakan ng kanyang mga kamay. Namamalisbis ang luha nito habang si Jenny naniga sa kinauupuan niya. Nang makalis si Kara, tsaka pa bumagsak ang mga luha ni Jenny. Wala siyang ipinangako sa babae na hihiwalayan si Curso dahil maski siya hindi alam ang gagawin. Buong buhay niya wala siyang ibang minahal kundi ang asawa. Pero hindi niya masisisi ang lalaki dahil dekadang lumipas bago sila nagkita. Sino nga ba ang mag-aakalang buhay siya? Siguro, nahirapan din si Curso na sabihin sa kanyang totoo tungkol kay Kara. Kaya pala noong isang gabi, naglasing ito at may pagkakataong tulala at tila may malalim na iniisip. Curso, maiintindihan ko naman, pero hindi mo ko kailangang paglihiman. Bolong niya habang umiiyak. Dama niya ang sakit katulad ng sakit na naramdaman ni Kara kanina habang nakikiusap ito sa kanya. Hihintay niya magtapat sa kanya si Curso mamaya. Wala pa rin itong lakas ng loob na sabihin ang totoo sa kanya. Siya na mismo ang aalis. Magpaparaya siya dahil yun ang tama. Uuwi siya ng Cebu at doon magbabagong buhay at talilimutan ng asawa. Hindi na pala siya dapat ang bumalik sa buhay nito kung masasaktan niya lang pareho si Curso at Kara. Mama, bakit ka pumalungkot? Pansin ng anak ang nakabalatay na lungkot sa mga mata niya nang sunduin niya ito sa eskwelahan. Nginitian niya ang anak niya. Wala anak, pagod lang ako. Pinilit na umiti kay Elio, tsaka inalalayan na itong sumakay sa tricycle na maghahatid sa kanila pa uwi sa bahay. Mabutit hindi na nag-usisa pa ang anak niya. Hindi naman talaga siya pagod dahil wala namang ginagawa kundi ang maglinis ng bahay, magluto para sa kanyang mag-ama. Mabigat lang ang kanyang takiramdam dahil buong akala niya magiging masaya na siya, pero hindi pa pala. Bagkus, tuluyan na mawawala sa kanya si Curso. Pagdating sa bahay, binihisan niya kagad ang anak at pinakain ng merienda, bago nagluto ng hapunan para mamaya, kahit na ang aga-aga pa. Samantalang si Curso, tinawagan si Kara kinagabihan. Yan din ang araw ng dating ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Kaya nasa biyahe siya ng mga oras na yun. Wala naman kasing ibang susundo sa mga ito kundi siya. 2 oras din silang nagkwentuhan ng tiyuhin tungkol sa kumpanya na ibabalik niya rito dahil magiging abala na rin siya sa negosyo nila ni Henry. Pwede mo ba akong sabayan kumain, Curso, kahit na yun lang? Malungkot ang boses ni Kara sa kabilang linya. Panay ang singhot na tila ba umiiyak. Tinignan niya ang suot na orasan. Pasado 8:00 na ng gabi. Tiyak na naghihintay na sa kanya ang kanyang mag-ina. Pero hindi niya matanggihan si Kara. Lalo at malulungkot na naman ito. Sasaglitin niya lang ang babae at uuwi rin kagad. Pagdating sa bahay ng babae, sinalubong siya kagad ng yakap. May nakahain na ring pagkain sa mesa. Kara, hindi ako magtatagal. Alam ko naghihintay na ang mag-ina ko. Nagpunta lang ako para kamustahin ka. Isa-isang tinanggal ni Curso ang kamay ni Kara na nakapulupot sa kanya at inilayo sa kanya ang babae. Curso, okay lang ba kung sasabayan mo kung kumain ngayon? Kahit ngayon lang, please. Pagmamakaawa ni Kara. Pabunto hininga si Curso na ay sana niyang tanggihan ng babae. Kaso lamang ay nalulungkot ito. Kaya minabuting sabayan na lamang niya sa pagkain. Salamat, Curso, hindi mo ko tinanggihan. Nakaniti na ngayon ang babae nang umupo siya sa harapan ng mesa. Tumango ang lalaki, tsaka sila nagsimulang kumain. Kamusta na nga palang business ninyo ni Henry? Habang kumakain ay pag-uusisa ni Kara. Asikasong-asikaso siya katulad ng dati. Eto na rin ang nilagay ng pagkain sa kanyang plato. Okay naman, si Henry mo na ang pansamantalang nag-aasikaso. Kara, kung pwede sana, eto na huli nating pag-uusap. Ang totoo kasi niyan, hindi ko pa nasasabi kay Jenny ang tungkol sa atin. Ayokong mabigla siya at nasaktan. Sana maintindihan mo kung sa susunod.
Hindi na kita masasamahan sa ganitong pagkakataon. Hinging paumanhin ni Curso. Sa muli ay nalungkot si Kara na tumingin sa kanya bago tumaho. Salamat. Kinuha ni Curso ang isang basong juice at tuminom. Wala itong kamalay-malay na mainilagay na pampatulog si Kara doon. Pagkatapos itong uminom, napahawak sa sintido ang lalaki. Tinignan lang ito ni Kara na alam itong tumalabang sleeping pills na inilagay niya sa inumin ng lalaki. Hindi nagtagal, tulog na sumubsob sa mesa si Curso. I'm sorry, Curso, pero kailangan kong gawin to. Hindi ko kaya mawala ka. Mahal na mahal kita. Malungkot na saad ni Kara at tumayo sa kanyang kinauupuan at dinalalayan ang tulog na lalaki. Dinala na ito sa kanyang silid. Sa gabing yun na hindi makakauwi si Curso, iisipin ni Jenny na nasa kanyang lalaki at siguro naman, eto na mismo ang lalayo sa nobyo niya. Dahil mas mahal siya ng lalaki, hindi na nito hahabulin pang asawa at anak nito. Dahil dito, matutuloy ang kasal nila. Yun ang tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Samantala pasado 9:00 na ng gabi, hindi pa makatulog si Jenny. Wala pa rin si Curso. Iniintay niya itong dumating para sabay silang kakain. Subalit heto, tulog na ang anak nila. Wala pang asawa. Hello? Hindi siya nakatiis na tinawagan ng asawa. Para matigilan, dahil boses babae ang sumagot sa cellphone. Si Curso, pwede ko ba siya makausap? Tanong niya sa pag-aakalang sekretarya ni Curso ang sumagot. Jenny, magkasama kami ni Curso ngayon at pasensya na hindi siya makakauwi. Sinabi ko naman kasi sa'yo na mahal niya ako. Kaya sana, ikaw na ang kusang lumayo sa kanya dahil nahihirapan siya magdesisyon. Saad ng babae sa kabilang linya. Sabay-sabay na naghabula ng kanyang mga luha sa narinig habang unti-unting napapaupo sa kalapit na silya. Nasasaktan siyang pinutulang linya. Kailangan niya ng magdesisyon na yun pa lang sa alam niyang makakabuti para sa kanilang lahat. Isang buwan ang lumipas matapos umalis ni Jenny sa pudar ni Curso ay naging okay naman sila ni Elio. Ang plano umuwi ng Cebu ay hindi itinuloy. Tiyak na masusunda sila ni Curso. Yun ay kung may pakailan pang lalaki sa kanila. Nangungupahan silang mag-ina sa isang maliit na apartment malayo kay Curso. Ayaw niya nang buluhin pa ang lalaki at si Kara. Ayaw niya nang mahirapan pang magdesisyon nito, kaya siya na lamang ang kusang umalis. Noong una nahirapan siya lipaliwanag kay Elio ang lahat kung bakit nila nilisan ng ama. Ang paliwanag nila ang kailangan. Matalino naman ito't madaling makaunawa. Inilipat nga rin ng school ang kanyang anak kung saan malapit sa kanilang tinitirhan. Congrats, Mrs. Buntis ka. Masaya ang babaeng doktor na nag-assist sa kanya dito sa health center habang yun ay sinasabi. Ilang araw na siyang nahihilot nagsusuka tuwing umaga kaya naisipan niyang magpa-check up at agad siyang nag-PT. 2 guhit ang lumabas kaya buntis nga siya. Hindi magawang umiti ni Jenny dahil parang problema ang sumampal sa kanya. Nanlamig pa nga siya na hindi mawari. Pinagpawisan ng malagkit. Magdadalawa na ang anak niya. Bubuhay na mga ito. Sa bagay kung nakaya niya nga noon kay Elio, na yun pa kaya? Binigyan lamang siya ng vitamins ng doktor, tsaka siya umuwi na. Habang naglalakad, tulala si Jenny at tiniisip ang magiging kinabukasan ng 2 anak niya. Hindi niya na kailangan pang umasa na sa dating asawa. Nakita ko na siya, buddy. Pagbabalita ni Henry kay Curso, habang sinusundan ng tanong si Jenny na naglalakad, galing ng health center. Nasaan ang asawa ko? Napatayo bigla si Curso sa kanyang kinauupuan nang marinig ang sinabi ni Henry sa kabilang linya. Nasa opisina siya ngayon, pero dali-daling tinawag ang kanyang sekretary at kinansila lahat ng kanyang appointment dahil mas mahalaga sa kanyang puntahan ng asawa. 1 buwan na rin ang lumipas. Simula na umalis si Jenny kasama ang kanilang anak at wala siyang tigil sa paghahanap sa kanyang mag-ina. Natakot siyang dekada na naman ang muling lumipas bago ito makita, kaya nagpatulong na siya kay Henry. Send ko ang address sa'yo, buddy. Sa kabilang linya ay saad ni Henry. Kasalukuyan ang nasa elevator si Curso para tumuhin ang nakaparadang sasakyan sa parking. Salamat, buddy. Ihintayin ko. Ibinaba na niya ang linya at ibinursa ang kanyang cellphone. Hindi pa man niya nararating ang kanyang nakaparadang kotse. Tumunog na ang cellphone at address ni Jenny ang bumuwad sa kanya na ipinadala mensahe ni Henry.
Halos paliparin niya ang sasakyan para lamang marating ang address na kinaroroonan ni Jenny. Nadatnan pa niya ang nakaparadang kotse ni Henry sa tapat ng isang lumang apartment. 2 oras din ang biyahe niya bago narating ang lugar. Salamat, buddy. Tinapik niya ang balikat nito ng lapitan. Mabuti na lang, may nakapag-report sa akin na nakita ang misis mo. Naku, buddy, itali mo yung asawa mo sa tabi mo. Ang hilig sa hide and seek. Tumatawang wika ni Henry. Malaki ang utang na loob niya sa kaibigan bilang dahil nahanap nito ang kanyang magina, kundi pinaliwanagan din ito si Kara. Dahil sa totoo lang, binalak nitong sirain ang pagsasama nila mag-asawa. Lihim pala nitong pinuntahan si Jenny at pinakiusapan na layuan siya. Pagkatapos ay pinatulog siya sa apartment nito at kung ano-ano pinagsasasabing kasinungalingan sa kanyang asawa, kaya ito na ang umalis. Hindi na niya nadatnan sa umagan yun ang kanyang asawa at anak, pati ang ilang damit. Iniwan siya nito ng walang paalama. Sa sulat ay humingi ito ng pasensya kung bakit ito umalis. Sinabing malaya na sila ni Kara. Pero noong araw na yun, namuhi siya kay Kara dahil sinira nito ang relasyon nila ni Jenny. Hindi niya ito nais patawarin sa ginawa sa kanya kung hindi pa ito nagmakaawa. Sa ngayon ay nasa ibang bansa na si Kara na hindi niya na kinausap at ang gusto niyang gawin, buuin ang kanyang pamilya na matagal nang nawalay sa kanya. Pagdating ni Jenny sa bahay, naglinis kaagad siya, nagpakabisi para maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Ayaw niyang isipin ang mangyayari bukas kundi bahala na. Basta para sa kanyang pamilya, kaya niyang gawin. Tapos na siyang maglinis na maliit na kwarto nila at magluto kaya nagpasya na siya maligo. Palabas na siya ng banyo na may kumatok. Maaaring may-ari yun ng bahay dahil bayaran niya na sa araw na iyon. Ngunit pagbukas niya, napatda siya at kasabay ang paggabog ng kanyang dibdib. Kurso, nanlaki ang kanyang mga mata. Walang pasabing pumasok ang lalaki at siya ay niyakap. Jenny, salamat at natipon kita. Alam mo bang halos mabaliw ako kakahanap sa'yo? Natakot akong hindi kita makita. Basag ang boses ng lalaki. Walang nanulas sa mga labi ni Jenny. Paano nito nalaman ang kanyang tinitirhan? Na hindi niya na nga ito nagawang itulak, kundi panalalang galing siya ng banyo at nakatapi lang ng tuwalya. Matapos itulak, ay lumayo siya kay Kurso. Mahigpit niyang pigil ang towel sa kanyang katawan. Maupo ka muna, Kurso, mabibihis lang ako. Sabi niya at dali-daling tumalikod upang tunguhin ang pinakasilid nila. Mabilis ang kilos na nabihis at tinungo ang sala. Nadatnan niyang nanatiling nakatayo ang lalaki na ngayon ay nakatitig sa kanya. Jenny, walang katotohanan lahat ng sinabi ni Kara sa'yo. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko na ipagtapat kagad sa'yo. Mahal kita mula noon hanggang ngayon. Hawak ni Kurso ang dalawa niyang kamay habang nagsusumamo. Please, maniwala ka sa akin. Dama ni Jenny ang pag-iinit na magkabila mata niya. Hindi siya galit kay Kurso dahil mahal niya ito. Kailanman sa loob ng 10 taon, walang naging kapalit sa kanyang puso. Inakala ko nakagulo ko sa inyo ni Kara, kaya pinilit kong lumayo pasensya ka na. Nakatango si Jenny. Ikinalong ni Kurso sa palad nito ang kanyang magkabilang pisngi at marahang iniangat para magtagpo ang kanilang tipig. Buong akala ko minahal ko si Kara. Nakaya kanyang palitan sa puso ko pero hindi pala. Ikaw lang at tangi ikaw lang ang laman nito. Kinuha nito ang isa niyang palad at inilagay sa tapat ng dibdib nito. Sa ginawa nito'y napahikbi siya, napayakap kay Kurso at tumiyak sa balikat nito. Mahal kita, Kurso, ikaw lang. Kaya nga lumayo ako dahil hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Kara. Salamat dahil hinanap mo ko. Hikbi niya. Matagal silang nagyakap habang hinahagod dito ang likod niya. Tuluyan lang nahinto ang kanyang pag-iyak nang sailing siya ng halik sa labi ng asawa at mas lalo pang isiniksik sa katawan nito. Sa halik ni Kurso ay naramdaman niya ang kapanatagan at tangungulila nito. Nangako na hindi na sila muling maghihiwalay pa. Wala na rin si Kara na manggugulo pa sa kanilang dalawa dahil nasa malayo na ito. Sa pangalawang pagkakataon, pinakasalan siya ni Kurso at muli silang nagsumpaan na walang makakapaghiwalay sa kanila kundi tanging kamatayan lamang. Ngayon ay masaya silang nagsasama, kasama ang dalawa na nilang anak
Dahil muli siyang nagsilang ng baby girl?